Ang miyembro ng Heavenly Demon Cult na nakakulong sa bilangguan ng angka ng Tang ay nagtanong kay Jen Tikyang, hindi ba't ikaw ang tagapagmana ng Fire King? At gayon pa man sinasabi mong wala kang alam tungkol sa Demon Cult. Pagkarinig noon, natarante si Tikyang at tinanong ang bilanggo kung paano niya nalaman iyon. Sinabi ng bilanggo, maaaring wasak na ang aking energy core, pero hindi pa bingi ang aking tainga, sabay ngisi. Pinuri siya ni Tikyang, talas mo pa rin talaga, at tinanong kung gaano karami ang alam nito. Sumagot ang bilanggo na ang alam lang niya ay narito ang Fire King upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nagulat si Tikyang. Sa kanyang pagkakaalam, si Sion Pam lang ang ilang beses na binanggit ang tungkol sa kanyang guro. At gayon paman, nahuli agad iyon ng bilanggo. Ngunit kahit ganoon, hindi ito madaling mahulaan. Napag-isip ni Tikyang na ang bilanggong ito ay hindi pangkaraniwang tao. Ikinwento ng bilanggo na dati siyang elder ng dakilang Heavenly Demon Cult. Siya raw ang, sa ilalim ng banal na utos ng pinuno ng kulto, ang lumupig sa Shanghai at nagbukas ng tarangkahan para sa Holy War. Mura ni Tikyang ang Holy War. Aniya, kayong mga demonic cult bastard, kung ano-anong karumaldumal na krimen ang ginawa ninyo, pero ang galing ninyo sa pagbabalat kayo. Sumagot ang bilanggo, tatanggapin ko ng buong loob ang parusa para sa mga buhay na kinuha ko. Pero sabihin mo sa akin, ano nga ba talaga ang demonic? Nagpatuloy ang bilanggo, ang kulto at ang panig mo ay matagal nang naglalaban. Bawat isa'y may sariling pinaniniwalaan. Lumalaban lang kami dahil nakataya ang kapalaran namin. Iyon lang. Masasabi mo ba talaga kung sino ang tama o mali base lang doon? Kung baligtad ang sitwasyon, siguradong kayong panig rin ang pumatay sa mga cultista? Habang daladala ang matuwid na palusot na katerangan para sa mundo, at pagsugpo sa kasamaan. Iniisip ni Tikyang na kung sa teorya lamang, hindi rin naman niya masasabing palalampasan ng. Ang alam lang niya, muli ng taong iyon ang mga inosenteng sibilyan ng kulto. Sabi niya sa bilanggo, baka dapat nanalo ang kulto noon, pero wala siyang pakialam sa mga ganoong bagay. At tapos ang dakilang digmaan ng katwiran at demonyo, halos tuluyan nang naglaho ang kulto at halos hindi na nakaligtas. Tumawa ang matanda at nagsabing, noon ay nilamon nila ang kalahati ng mundo, pero ngayon ay kaawa-awa na lang sila. Dagdag pa niya, noong tinanggap ng pinuno ng kulto ang mga halimaw gaya ng 3 halimaw ng jury at ang kambal na multo ng inyam, dapat ay isinugol na niya ang kanyang buhay para pigilan iyon. Nang marinig ni Tikyang ang tungkol sa kambal na multo ng inyam, agad niyang sinabi, kilala ko sila. Nagulat ang matanda, kilala mo ang mga multo ng inyang. Sabi ni Tikyang, nakapagbanggaan kami sa Shaolin. Sinunog sila ng aking guro, isa ang buhay pa pero tinangay siya ng isang siraulong lalaki papuntang impyerno. Nang marinig ang Shaolin, biglang nenas at nag-alala ang matanda. Tinanong niya, inatake ba ng kulto ang Shaolin? Sumagot si Tikyang, may nangyaring pag-atake, pero hindi ito gawa ng kulto. Naguluhan ang matanda. Ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Tikyang, ito'y gawa ng sim, at may kasama silang mga kakaibang panatikong parang kulto rin. Pagkarinig nito, natigilan ang matanda, halatang takot at gulat ang bumalot sa mukha niya. Isa sa mga bilanggo ang nagtanong, ano yang amoy sa kamay mo? Sagot ni Tikyang, wala yan. Hindi mo na kailangang malaman. Nagsimulang magbulungan ang mga bilanggo. Amoy karne at alak, anila. Nagmamakaawa silang hingin iyon kay Tikyang. Ibigay mo na ang karne at alak. Pero tinanggihan sila ni Tikyang, kumain kayo ng sarili ninyong pagkain sa kulungan. Pagpasok sa selda ng matanda, ngumiti ng malaki si Tikyang at sinabing, dinalhan kita ng pagkain. Nakangisi siyang kakaiba habang sinasabi, siguradong gutom ka na. Mahabang paghihintay siguro ang tiniis mo, sabi ni Tikyang, saka tinanong ang matanda, hindi ba masakit ang braso mo? Gusto mo bang ipaluwag ko sa tangklan ang mga tanikala mo? Pagkatapos ay inihain ni Tikyang ang pagkain. Huwag kang masyadong matigas, sabi niya. Kumain ka muna ng dinala kong pagkain. Naglabas siya ng inihaw na poto at sinabi, sinubukan ko rin to, malambot talaga ang karne, at sobrang sarap ng lasa. Iniharap niya sa matanda ang inihaw na poto. Pero hindi pa rin gumalaw ang matanda ni nagsalita. Pagkatapos, naglabas si Tikyang ng sisidlan ng alak. Sakto ang inihaw na poto sa alak na to, isang kilalang alak mula sa Jam at Chan,
paliwanag niya. Habang itinuro ang alak, sinabi ni Tikyang, ang isang bayani na kagaya ng dakilang makalangit na kapangyarihang demonyo ay karapat-dapat sa masarap na karne at alak. Doon nalaman natin na ang matandang bilanggo ay minsang tinawag na dakilang makalangit na kapangyarihang demonyo. Inilapit ni Tikyang ang sisidlan ng alak sa bibig ng matanda. Pero nanatili pa ring walang reaksyon ang matanda. Nairita si Tikyang at napamura, pas ang gala naman Hindi na ito pwede. Nag-iba ang tono niya at biglang sumabog ang inis. 3 araw na akong nagpapakabait sa'yo. Dinalhan kita ng pagkain, damit, at kung ano-ano pang kaginhawaan, tapos ganyan ka pa rin. Nagpapakabait lang ako dahil disente akong tao. Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag nalaman ng tangklan na ikaw pala ang dakilang makalangit na kapangyarihang demonyo? Tahimik ngunit matatag na sagot ng matanda, sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Naranasan ko na ang lahat ng klase ng pagpapahirap sa buong buhay ko. Kahit mamatay ako ngayon, wala akong pagsisisi. Nagpanteng ang tenga ni Tikyang. Sobrang tigas ng ulo mo. Ganun ba kahirap sabihin sa akin kung anong alam mo tungkol sa Anshin? Sagot ng matanda, nasabi ko na ang lahat ng kailangang sabihin. Pwedeng patayin o pahirapan ni Tikyang ang matanda, gawin niya ang gusto niya. Pagkarinig nito, nena si Tikyang at tinanong kung anong klaseng matigas ang ulong matanda siya. Tinabi ni Tikyang ang pagkain pero iniwan ang inihaw na poto at sinabi sa matanda na kainin iyon, dahil 3 araw na itong hindi kumakain. Naisip ni Tikyang na tiyak alam ng Heavenly Power Demon ang tungkol sa Emption. Ang katotohanang isang bilanggo sa loob ng 40 taon ay may alam dito ay nangangahulugang matagal nang umiiral ang Anshin. At dahil hindi man lang nagsasalita ang matanda kahit nasa bingit na ng kamatayan, napag-isip ni Tikyang na malamang ay hindi kalaban ng demon cult ang Emption. Inisip ni Tikyang na baka ito ay isang hiwalay na sangay ng kulto, o baka isang panloob na organisasyon. Naisip ni Tikyang na kailangan niyang alamin pa ang totoo bago matapos ang gamutan ng kanyang guro. Makikita natin si Chan Pang na patakbong lumalapit kay Tikyang. Tinanong ni Tikyang si Chan Pang kung kumuha na naman ba siya ng pagkain. Sabi niya, baka pagod na ang kusinero. Kinumpirma ito ni Chan Pang at sinabi niyang may dala siyang liham mula sa beggar sect. Inabot niya ang liham kay Tikyang. Tinanong ni Chan Pang kung ano raw ang nilalaman ng sulat. Sumagot si Tikyang na tulad ng kanyang hiniling, naghahanap na ang mga pulubi sa halip ng Divine Doctor para sa mamamatay tao. Tinanong ni Chan Pang si Tikyang kung sa tingin ba niya ay mahahanap ng mga pulubi ang mamamatay tao. Sabi ni Tikyang, mahirap sabihin. Pero nasa panig ng tangklan ng beggar sect at shadow squad na eksperto sa pagsubaybay at pagpaslang, baka may makuha silang impormasyon. Tinanong ni Chan Pang, paano naman ang mga sundalo ng gobyerno? Sagot ni Tikyang, unti-unti nang pinalalawak ng mga tropa ng gobyerno ang saklaw ng paghahanap nila, papunta na sa Qingchang at Imasek. Mukhang naghahanda sila para sa mas mabigat na sitwasyon habang hinahanap ang mamamatay tao. Mas maganda ang ginagawa ng gobernador ng sitwasyon kaysa sa inaasahan ni Tikyang, kahit mukha siyang tipikal na kurakot na opisyal. Lumipat ang tagpo sa kagubatan malapit sa Imasek, kung saan may ilang pulubi na nag-uusap. Paulit-ulit na lang ang kwento nila, kaya umalis ang 3 pulubi at sinabing masama raw ang sikmura nila. Naghiwa-hiwalay sila sa iba't ibang direksyon para humanap ng banyo. Ang pulubing nakaupo sa mga bato ay biglang nakakita ng mga tropang gobyerno na paparating. Nang makita sila, naisip niya, talagang pinalalawak na nila ang paghahanap hanggang dito. Pagkakita sa pulubi, tinanong siya ng mga sundalo kung miyembro ba siya ng sekta ng mga pulubi. Kinumpirma ito ng pulubi at pinuri pa ang mga sundalo, sabay sabing masipag sila. Tinanong siya ng isa sa mga sundalo kung bakit siya nag-iisa sa isang liblib na lugar na malayo sa kahit anong nayon. Inis na sagot ng pulubi, palagi raw siyang kinukulit ng lider ng kanilang sangay tungkol sa mga mamamatay tao at kung ano-ano pa, kaya nagdala na lang siya ng ilang tauhan para makalanghap ng sariwang hangin. Sabi ng sundalo, mukhang pinaghihirapan nga talaga ang isyung mga mamamatay tao, at sinabihan pa ang pulubi na ipagpatuloy lang ang mabuting gawain. Bumati rin ang pulubi at nagpaalam ng maayos. Biglang umatake ang isa sa mga sundalo at sinaksak ang pulubi sa likod, pinatay siya sa isang iglap.
Pagkatapos ay inutusan niya ang iba pang sundalo na hanapin ang mga kasama ng pulubi dahil malamang nasa paligid lang ang mga ito. Tinawag niyang Hangul ang pulubi, sabay sabing bakit doon pa siya nagpagala-gala. Lumabas ang dalawang system message. Matagumpay na natapos ang ehersisyo sa paghinga. Bahagyang tumaas ang panloob na enerhiya. Makikita si Tikyang na nagsasanay ng energy cultivation. Tinanong ni Chanpong si Tikyang kung tapos na ba siya. Paulit-ulit niya itong tinatawag. Nainas si Tikyang at sumigaw, sinabihang huwag siyang kausapin. Sinabi niyang makakaistorbo si Chanpong sa sirkulasyon ng kanyang enerhiya. Dagdag pa ni Tikyang, hindi ba alam ni Chanpong na kailangang stabilize ang chi pagkatapos ng ehersisyo sa paghinga? Dapat daw alam na ito ni Chanpong. Malungkot na sinabi ni Chanpong na pasensya na, hindi niya alam na may ganun pala. Pagkarinig noon, nagulat si Tikyang at napatanong. Ano ang ginagawa mo pagkatapos ng breathing exercises? Sagot ni Chanpong, tatayo lang siya at maglalaro agad pagkatapos. Pagkarinig noon, tila tinamaan ng matinding katotohanan si Tikyang. Naisip niya, bakit mas mataas pa ang panloob na enerhiya ni Chanpong kaysa sa akin? Napaisip siya, anong klaseng siraulong tao ba si Chanpong? Bigla silang nakarinig ng tunog ng pintuang bumukas. Lumabas ang banal na manggagamot na may ngiting nakapastil sa mukha. Para sa karagdagang bahagi, mag-subscribe at manatiling naka-antebay para sa susunod na kabanata.